Magandang gabi po. Good evening. It's Saturday again, 7 to 8. Naririto po kami, Senior City Kwentuhan. Brought to you by Inet Philippines, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Iso Channel, and the Philippine Rural Reconstruction Movement. At mula pa, 2020, kami po ang original at patuloy na co-host, bagamat in between sinasalitan ng another team. Maraming salamat, Kai at Berna. Pero sa ngayon po, ako po si Ed De La Torre, isang co-host. Ang aking co-host po at tawag ko'y kasambahay rin ay si... Tita Girlie, magandang gabi po sa inyong lahat. Anyway po, diretso na tayo sapagkat mahaba-haba ang episode natin ngayong gabi. 2 parts po. Sapagkat ang nangyari nitong nakaraang 2 linggo, noong July 17 po, nag-celebrate ng 73rd anniversary ang Philippine Rural Reconstruction Movement. Can you imagine po, 1952 pa na-establish. Ako ang Pangulo noon, tapos nag-annual assembly po kami ng mga chapters, mga staff, mga partners, on tawag na may conversation on sustainability. At ang theme for this year is on rural development and sustainable agriculture. At ang naimbitang keynote speaker ay ang incoming Senator Kiko Pangilinan. And then, was still incoming, pero ngayon tunay na talaga chairperson ng Senadong Committee on Agriculture. So we look forward to anong iniisip niya at anong pwedeng asahan. Ang second part naman, si Girlie ang magkwekwento. Aba, ito ay tungkol sa SONA ni BBM at pag-uusapan po natin ano nga bang sinabi niya tungkol sa edukasyon. Napakahalaga nun bilang educator and lifelong learner. Kailangan nating malaman, 3 years to go na lang po si BBM. So ano po ang magagawa niya at ang ating buong kabayanan tungkol sa edukasyon? Si Ed po ang magsasalita tungkol doon at magpapaliwanag. Okay, ganun po sa agrikultura, rural development on the one side, no? Tungkol sa incoming Senate Committee Chairperson on Agriculture. The other naman is reaction namin po sa SONA ni BBM, particularly tungkol sa edukasyon. Sapagkat hindi po nyo alam, ang ating katabing kasambahay ay galing sa pamilya ng mga edukador. No? Bilyariba po yan. Siyempre. Galing sa Lucena. Okay. At siya mismo talaga, sabi niya ay lifelong learner. Hindi lang namin alam, ano kaya ang natutunan namin lifelong. Kayo rin po. Marami. Kaya abangan, tingnan natin po, marami tayong mapupulot sa 2 pinagtagning episode. Ang una po tungkol sa agriculture, ang pangalawa tungkol sa edukasyon. Last month, binalikan ko ang San Nicolas Farmers Association, San Simon, Pampanga. Naalala ko nung nakilala ko sila una, noong 2021. Dati meron sila 5-6 na hektarya. Ngayon, kulang-kulang isang hektarya. Tinanong ko sila, ilang taon na silang nagsasaka? 88, 84, 78, nagsasaka pa rin. Mahirap pa rin. At yung kombinasyon ng pagsasaka nila, yung taon, 186 years na silang nagsasaka. So, malalim at mabigat ang problema ng agrikultura at pangingisda. Sa pangingisda, kausap ko yung mga taga-Sambales na mangingisda. Wala na silang paraan para magpalaot na dati, dahil wala yung mga Chinese na mga patrol boats, sa isang buwan, kaya nilang kumita ng 40 hanggang 60,000. Pero nung nawala na yung ganung magpapalaot, ang kita na lang nila, maswerte na yung 5,000 isang buwan. Isang buwan. So yun ang ilan sa mga problema. Kinakailangan ayusin ang agrikultura at pangingisda. Walang ibang paraan. Ang isang halimbawa ng batas na ating naipasa ay yung Sagip-Saka Act. So yan ang isang paraan na maaaring mabigyan ng dagdag na pagkakakitaan ng ating mga magsasaka at mangingisda.
ako'y natutuwa dahil pagkakataon din na mapag-usapan natin ang isa sa mga bagay na malapit sa ating puso. Ito ang agrikultura, pangingisda, rural development. Sa 15 taon na mula nung tinanggap natin ng pagiging chairman ng Senate Committee on Agriculture noong 2010 hanggang ngayon. Ang storya ko nun, ang bala ko talaga nun ay maging Senate President kung nanalo si President Aquino. Pero hindi tayo pinalad, nagkulang ng boto. Kaya ang kompromiso, kulang ako ng 2 boto. So 11 senators sana. Dapat, kulang ng 2. Binigay natin yung 11 boto kay Johnny Enrile. At siya ang naging Senate President noong 2010 noong panahon ni Pinoy. At ang sinabi sa akin ni Manong Johnny nung kinausap ko siya after talking to newly elected President Aquino, saan? Sinabi niya sa akin, are you interested in the agriculture? Sabi ko, Recording in progress. pag-isipan ko, give me 1 day. Manong Johnny. Doon pa man, dahil pang-siyam na taon ko na sa agrikultura, sa Senado noon, taon-taon, budget debate, yung mga issue ng agriculture, paulit-ulit lang ang problema. At yung mga panahon na yun, at hanggang ngayon, poverty is really a rural phenomenon. 70% ng poverty ay nasa rural area na ang main source ng livelihood ay pangingisda at pagsasaka. In other words, kung nais natin talagang tumpukin ang problema ng kahirapan, kinakailangan ayusin ang agrikultura at pangingisda. Walang ibang paraan. Ngayon, nung sinabi sa akin, Committee on Agriculture, nung panahon na yun, kung may mga nakakaalala, ang kampanya namin ni Pinoy, kung walang korap, walang mahirap. Nung panahon din yun, yung agrikultura, yung sistema, nariyon yung fertilizer scam, nariyon yung swine scam, nariyon yung after 2009 kasi yun, pero nabulat-lat yun after 2010-11. Na-police scam, na lahat tungkol sa agrikultura. Siyempre, yung naunang scam, yung Poco Levy scam, pinakamalaking scam ng mga panahon ng diktador, agrikultura rin. In other words, sabi ko, nangampanya kami ng kung walang korap, walang mahirap. Pero nasaan pa ang pinaka-korap? Nasa agrikultura. At nasaan yung pinakamahirap? Nasa agrikultura at pangingisda. Ang liro ko, siyam na kung araw na natin kinakampanya yung kung walang korap, walang mahirap. Kaya sineryoso ko na rin. Naniwala na rin ako. Kaya sige, Manong Johnny, tatanggapin ko yung Committee on Agriculture. Hanapan ng paraan para malutas ang isa sa pinakamalalim at malawak na problema ng bansa, yung kahirapan. And therefore, yun, mula nun, after 2 years, pagbaba ko sa pwesto, 3rd year, sabi ko, unless ako mismo ang magsaka, hindi ko maintindihan ng lubos ang nararamdaman at nararanasan ng pagsasaka. Kaya naging farmer CEO ako sa organic farm dyan sa Alfonso Cavite. Nagtanim ng lechugas, nagtanim ng pakpet variety ng mga gulay, nag-alaga ng baboy at manok, full time. Tinamaan ng Glenda. Nung tinamaan ako ng Glenda, ubos lahat ng aking tanim, nilipat yung aking mga greenhouse, lahat ng aking punla, ubos. Yung aming kuryente, wala. Sa 10 araw, yung aming patubig na wala. Sabi ko, ganito pala ang nararamdaman ng mga magsasaka. At pagkatapos nun, nakabalik. Siyempre, kailangan mo magtanim muli. Nakapagtanim. Inayos ang aming rehabilitation. After 2 months ng Glenda, susok naman. At mga uod ang aking kalaban.
So wala nang katapusan. Pangungot. At doon ko na-realize at na pag-alaman talaga ng buo. Pag hindi pumasok ang gobyerno at tinulungan ng ating mga sakahan, ating pangingisda, talagang mananatiling kapos at hirap. At ang malungkot, hindi ito ang mindset ng gobyerno. Kultura sa gobyerno. May mangilan-ilan. Pero ang kabuuan, ang tingin pa rin, ano ang yield? Hindi tumaas pa ang kita ng magsasaka. Tinitingnan, pwede ba nating palaksin pa ang aanihin sa mga palayan? Pero kumikita ba ang magsasaka? At yun ang nais nating ituloy na ipaglaban. Noong 2022, nung tayo'y lumaban bilang Vice President kasama ni Lenny, yung ating slogan noon, hello pagkain, goodbye. 2025, ganun pa rin. Marahil sa lahat ng mga kumandidato para sa pagka-vice presidente, sa maraming taon, ako lang ata na ginawang front and center ang agenda ng pagsasaka, pangingisda at food security. At nais natin ituloy yan. Bakit? Napakahalaga na gawing national discussion and nasa national debate itong agrikultura at pangingisda. Lagi kasing parang puwera, hindi binibigyan ng importansya kung ano-ano pa ang binibigyan ng priority. At dahil dyan, 73 years na ang PRRM hanggang ngayon, ang problema ng ating sakahan, 9 piso binibili ang palay. Dito sa Nueva Ecija, nandun ako nung nakaraang linggo. Lugi. Yung kamatis, nung nakaraang mga buwan, 4 piso binibili. Ang tanong, 4 piso sa Rizal Nueva Ecija, pero sa parehas na araw, 100 piso kada kilo sa palengke sa Metro Manila. Wala ng public bidding para sa feeding program, para sa calamity relief, para sa preso, para sa mga ospital ng gobyerno. Lahat yan taon-taon, araw-araw bumibili ng pagkain. Nung hiniling ko sa mga DSWD, yung listahan nung binili nila ng 6 billion pesos na hot meals program. Andun yung listahan. Karneng baka, karneng baboy, karneng manok, gulay, bigas. Sa awa ng Diyos, lahat ng binilhan nila, 90+%, 95, 98%, puro mga trader. Walang mga magsasaka. Walang mga mangingisda. Tinanong ko, may batas na. Ba't di nyo ini-implementa? Ang sagot sa akin, ang aming basehan ay BD something. So pag tayo ay nasa Senado muli, babalikan ko sila. Naalala nyo, tinanong ko sa inyo ito, ba't di kayo bumibili? Pag hindi pa kayo bumibili ngayon, o wala kayong planong bumili, hindi nyo isusumiti sa akin yung plano ninyong bumili. Prepare ang budget ninyo. Iibitin ko ang budget ninyo hanggang ipakita. At yan ang magiging patakaran sa DepEd, sa DSWD, sa DILG, sa DOH, sa AFP, sa PNP, at sa DA. At meron pang iba. Pati siguro check, dahil itong mga state universities, may mga cafeteria rin yan at may mga kantin. Saan nila binibili yung pagkain nila? Meron silang binibigyang concessionaire, okay. Pero dapat dun sa agreement nila, porsyento ng binibili ninyo o gastos ninyo direkta sa mga patient. So yan ang isang paraan na maaaring mabigyan ng dagdag na pagkakakitaan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Marami pang iba. Ang problema ng Poco Levy Fund, yun, kailangan bantayan dahil may mga proposal na proyekto na mukhang baka white elephant ang maging resulta nito.
Minomonitor natin yan. Ang problema ng irigasyon, sa ngayon, about 40% ng ating sistema ay hindi pa, ang ating irrigable lands hindi pa na i-irrigate. Ang conversion dyan, nangyayari pa rin. Ginastusan na ng gobyerno para magkaroon ng state-of-the-art na irrigation system, tapos i-convert maging residential. Ang sinabi sa atin ni Director Guillen, itong nakarang ilang mga taon, 200,000 hectares na irrigated land ang na-convert. So, hiningi ko yung listahan. Kailan? Saan? Bakit? Sino? Lahat yan. Kung tayo ay aktibo at makaka-intervene, kaya nating gawa ng paraan na makadagdag pa sa mga solusyon. Yung bigas, yung palay, yung smuggling, yung importation, kausap ko direkta, nabalitaan. Onions, sibuyas, na kumpiska. Tinanong ko kaagad sa mga kontak ko sa customs at sa DA. Magkano yung valuation? 15 million daw yung sibuyas. Yung mackerel, frozen, 20 million daw. 20, 50. Okay, good. Sabi ko. E tiyakin ninyo, hindi magbabago yung valuation, ha? Kasi pagka bumaba ng 10 million, hindi na non-available. At masosurpresa kayo, pag tinignan nyo, i-google ninyo, siguro sa loob ng 6 na buwan, confiscated smuggled goods, Philippines, Board of BOC. Wala kayong makikitang valuation na mas mataas sa 10 million. Kasi pag 10 million, non-available, agri-economic sabotage, kulong. So sabi ko doon sa DA, pagtayan ninyo yung valuation. Kasi yung sinabi niyong 15, baka pag official report, 9 na lang. Tsaka kataka-taka, dahil nung panahon ko na wala pa yung threshold, hindi pa batas, yung 10 million, nakakakumpis kami. Kumpiska kami. Thai rice, 130 million. Smart, ito. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Mindanao, 50 million smuggled rice. Ganun ang usapin ng smuggling. Yung 9 million, barya lang yan. 4 million metric tons ini-import ng Pilipinas na bigas. Nawala na nga yung aking computation sa aking calculator dahil bilangin mo, 4 million metric tons. Ang isang metro tonelada ngayon is about $500. So, ilan yun? $500 per metric ton times 4 million metric tons. Ano yun? $500. Basta mag-iina yung computer mo. Ang naalala kong figura dahil in-compute ko is 88 billion a year sa 400. Tapos, ang makukumpis ka mo, 9 million. Diba? Anyway, so, emphasizing lang, nung panahon natin, kinaya natin, pinumpiska natin yung bigas, sinampahan natin ng kaso yung 6 na regional manager at provincial manager ng NFA, at kalahating bilyong pisong halaga ng bigas sa loob ng 2 buwan. Dahil sabi natin sa kanila, pag tinatago ninyo, kukumpiskahin natin. Sa awa ng Diyos, after 1 year, yung rice inflation from 15% sa June 2014, naging 0.8% sa June 2015. Yung rice inflation. At hindi tayo pumayag mag-import nung panahon ng anihan. Sinasadya yan. Dahil pagkapanahon ng anihan, para bagsak presyo ng palay, papasok nila yung bigas galing imported.
Yung mga nag-i-import, yun din ang bumibili ng palay ng parat. So, pagka hindi natin binangga ang mga ito, at hindi tayo nakaposisyon para banggain ang mga ito, medyo, mahihirapan tayo. But, good news, at least hindi good news, yung nagawa natin, after 1 year of managing the rice supply from 2014 to 2015, pinakamababang nationwide inflation in 20 years, noong September 2015. Dahil pagka yung bigas ay na-manage mo yung presyo, sunod-sunod na ang ibang presyo ng ibang mga basic na commodities tulad ng cooking oil, tulad ng sibuyas, tulad ng bawang, lahat yan, sukal, lahat yan bumababa pag na-manage mo yung bigas. Kaya sabi ko, kaya kung gusto at merong kaalaman sa usapin ito. Dahil lowest nationwide inflation in 20 years, noong 2015 September, maalala ninyong lahat, noong mga panahon na yun, yung 1,000 piso, tsaka yung 500 piso, maraming nabibili sa palengke. Dahil pagka mababa, siyempre, ang inflation, yung pera natin, maraming nagawa na natin noon, kayang gawin. Pero dapat may full backing ng executive department at nagtutulungan ang executive. Nung sinubukan namin initially, nasabi natin, meron ng milling na nais ipamil yung bigas ninyo, yung palay ninyong libre. Kayo na lang ang magbebenta bilang bigas para madagdagan ang kanilang kita. Ang sagot nila, hindi namin alam paano namin ibebenta yung bigas. Ang gusto na lang namin, itaas na lang ninyo yung presyo, buying price ninyo. May pagkakataon nang madoble ang kita, pero dahil nga walang kapasidad, ibebenta pa rin ang palay. Wala pa rin value adding. So ito, by and large, ang sitwasyon sa ating bansa, ng ating mga sakaman. Kasi ang laki ng pera. Diba? Bakit mo bibigyan ng cold storage yung mga onion growers? Sasabihin ng trader. Pinipili ko ng 15 pesos, 20 pesos a kilo. Pag may cold storage na, hindi na mabubulok after 1 month. Sasabihin ng trader. Kaya, akong bahala sa'yo. Diba? Tapos, uubusin lahat ng mga cold storage. Hawak na nila yung cold storage, kaya walang pupuntaan yung farmer. Dahil pag may cold storage, alam ng mga onion growers, hanggang 9 na buwan, hindi mabubulok. Kaya bibilhin ng 15 pesos ng Marso, pagdating ng October, 450, 500 pesos a kilo. So marami pang kinakailangan gawin. Ako nakikita ko, nung tinanong kay Presidente Marcos noong 2022, nung sinabi niyang 20 pesos 1 kilong bigas, yun daw ang kanyang target. Hindi ko na siya i-debate ron, pero dapat sinabi niyo pagkatapos. At para magawa ito, diba? Dadagdagan natin taon-taon for 6 years ng 100 bilyon ang budget ng agrikultura at fisheries para pagdating ng uling taon ng ating termino ay magiging triple na ang budget ng agri at fisheries. At yung budget na yun, kinakailangan ang bulto nun ididirekta para ma-organisa ang ating mangingisda at magsasaka, bigyan sila ng sapat na equipment, ng training, may access sila sa credit, at syempre, yung yung crop insurance, yung accident insurance, yung health insurance, lahat yan dapat ang kasama na rin post-harvest facilities, kasama na rin ang infrastruktura. Pagka ganun,
pagkakaroon na ng mas maayos na agrikultura. Pero dapat hindi lamang correct spending. Dapat correct spending, hindi corrupt spending. Ako ay handa rin makipag-ugnayan. Ang ating tanggapan, makipag-ugnayan sa PRRM, maghanap tayo ng mga interventions, synergy. Dahil nung ako'y student leader pa sa UP, kailangan natin ang nasa labas, ang mga kumikilos sa baba, kumikilos sa grassroots, mag-ugnayan tayo, mas malakas tayo, mas marami tayo. In terms sa Senate Committee, ikaw ba yun, sir, ang parang nasa Committee on Agriculture na, no? Nadi-define na ba yan sa Senado? Ang sagot ko sa tanong din, dapat ko bang kunin yung Agri Committee? Di ba? Kasi ang kalakaran, pag hindi ka sumama sa majority, hindi ka pwedeng kumuha nung committee na nais mo, no? Dahil merong ibang sasama sa majority at yun ang hinihingi. Pero ang gagawin natin, anong palagay natin ka? We realize, we recognize the agam-agam ng marami because of the many vital issues involved. And alam naman natin ho sa politika. But we have so much trust in your principle and in who you are. We will relate to them na there is greater hope to look forward to because the incoming chairman of the Committee on Agriculture in the Senate will be Senator Pangilinan. Kiniklaim na po natin dahil just a small voice, ho, tingin ko ho, I go with others who is supporting the recommendation, a suggestion for you to join the majority if that is what is needed. And we are confident na before joining the majority and before sitting at the negotiation table, you know exactly already what is non-negotiable for you. And we know na yung kapakanan ng mga maliliit na mangingisda, mga maliliit na magsasaka among all other vulnerable sectors will be non-negotiable for you regardless of where you will be. And what we do here, because we all dream still of something bigger. You live from season to season, pero ang tanong eh, sinong kasama mo? Sino gusto mo magkasama? Sino kinakausap mo pa? Sino katulog mo pa? Hindi magkakasundo sa lahat ng bagay, pero dapat nagkakasundo sa pinakamahalagang bagay. Paano nga ba tayo magpatuloy, magtulungan? Paano i-maximize yung magagawa natin sa labas together at ma-maximize yung ating relasyon sa mga kapanalig natin sa loob ng gobyerno na sila rin ay may sariling struggle, sariling desisyon. Tanggapin natin talaga, bihira naman talaga nagkakasundo sa lahat ng bagay. Ang mahalaga, huwag masacrifice yung puhunang pinagsamahan, pinagkasundoan at patuloy nating kinikilala sa bawat isa. Yan po, kita ninyo, interesting po ang naging diskusyon kay Kiko Pangilinan, including binubulong ho niya sa akin nun bago katapusan yung tinanong ni Edwin doon na, tatanggapin mo ba ang committee chairman? Sabi niya, baka mag-react yung iba dahil akala na iba, dapat opposition ako. Pero para maging committee chairman, kasama ka dapat sa majority. Sabi ko, okay lang kung kakayanin mo ang reaksyon ng iba. Di tanungin mo na lamang ang taga-PRRM rito. At tinanong naman, at sinabi ko, sige, kunin mo. Pero siguraduhin mong maayos ang gagawin mo. So, yun lang. So, parang he got the parang blessing or permission ng iba. Sige na, take the risk kahit na ma-accuse kang, bumaliktad, sumama sa mayorya, ganyan. It's an interesting issue. Yung ni-raise ko nga, hindi nagkakasundo sa lahat, pero dapat nagkasundo sa pinakamahalagang bagay. Ngayon, yung pangalawang episode naman natin, o section, si Gerlia mag-introduce tungkol sa edukasyon. Tungkol ito sa mga sinabi ni BBM sa kanyang SONA. Pero kung ako'y naandun, marami akong tanong kasi ang narinig ko lang sa haba-haba ng panahon na nagkaroon ngayon ng EDCOM, ano ba talaga ang magagawa ng ating administration? Halimbawa, dun sa early childhood education,
isa sa pinakamalaking cohort ng population natin ay below 15 years old. Ibig sabihin, kung 110 million tayo, sabi ng iba, nasa 30 million ang ating mga childhood population. Ibig sabihin, 10 down to 5 years old. So ano ang maibibigay ng administrasyon na ito na sagot at programa para sa kanila? Ikalawa, lifelong learning tayo, Mahaba na ang buhay natin ng mga seniors dati, yung mga magulang natin hanggang 50 lang or 70. Ngayon, marami na ang tumatakbo na patungong 80 katulad ng aking kabiyak. Wow, 82 na. At ako pa 75. So, anong maibibigay na lifelong learning resources para sa amin? Because we're never too old to learn. Right now, I'm asked to respond tungkol sa field ng education sa SONA and the current situation. I like to start with the fact na member rin ako ng ng EDCOM 2, which is the joint Senate and Congress 3-year review of the whole education system, including the not just policies but the organization and the performance. And maybe fast forward, ang isang we were expecting sana a response of the president to the proposal from EDCOM na kasi nga doon sa mga hindi nakaalala, dati isang ating isang ating education ministry DEX ang tawag, nandun ang basic, nandun ang higher, nandun ang technical. Tapos EDCOM 1 split them into 3. Pero hindi na pagsama together. So ang isang proposal sana mag-create ng kahit paano parang cabinet cluster and education. And hindi naman yan bagong idea. Mahirap naman bumalik sa dati. Pero and in principle raw, bukas raw si Presidente na i-consider yun na paano mag-coordinate more closely yung tatlo. Because he did mention sa kanyang SONA yung dalawang extreme ng education. Yung early childhood may comment siya kasi totoo naman na mas irreversible pag Sa kabila naman, laging ang hope ng lahat ay dapat may college education ang aking anak para every family. So, pero education is much more than that. Lifelong learning ang tingin at iba't ibang stages yan. Ako mismo, I come from the technical vocational sector. I used to head TESDA. So, politically, you would expect sana, kasi you're discussing impeachment, yung usapin ng Marcos Duterte, if he wanted, but I think he didn't want. But an easy point to have been made is na talaga namang pangit talaga ang nangyari sa basic education ng panahon ng bago pumasok si Secretary Sani Angara na ngayon lang ay dahan-dahang nire-retoke lang mga bagay kaya naman happy rin siya may positive recognition. So it's an indirect way without formal of criticizing na talaga namang may problema talaga naman ng edukasyon noon pa pero yung minana niya lalong lumala dahil hindi maganda ang patakaran at pamamalakad ng previous Secretary of Education who happened to be also Vice President. And I remember when we were in EDCOM, nandun ako, may tendency of course, yun ang dilemma mo na pag TESDA o CHED, napaka-outspoken at critical yung mga nagtatanong. Nung panahon ni BP Sara, ay nako, parang soft glow na parang defer parang problema. Ngayon wala na sa pwesto ngayon bibirahin. Yan ang dilema ng ating ng ating sistema na sa ating tema. Sana naman medyo may level ng prangkahan, malayang talakayan. You don't always have to condemn, but at least let us be, sabi ka, real talk, mag-usap. Pangalawa na lang, and I think that was a general theme na talk of budget and all, talaga namang may problema ng underutilization, backlog sa teachers. Maraming backlog na kita namin sa aming study na biro mo karamihan karamihan ng eskwelahan wala mang guidance counselor. Maraming problema.
And of course, the World Bank and other studies talk of yung learning poverty. Pero to wind up na lang, kasi initial comment lang naman, may nabanggit, pero I don't think President Marcos would want to be seen as an education pep. Mukhang hindi niya positioning yun eh. So sa akin, salamat sa nabanggit mong ilan, pero malaking kulang. And I guess that's not just because ako yung activist ang background ko or I'm critical. It's just that education deserves a much better and maybe greater focus and emphasis in ESONA, lalong-lalo ng midterm. Kami rin sa EDCOM, we're winding up our third year. Patungo na kami sa roadmap into the next 10 years, no? After the analysis and criticism. So, yun lamang ang aking unang masasabi. Thanks, Sir Ed. I'd love to talk to you more later sa forum kung ano sa tingin mo yung mga kulang at pero pwede namang nasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Just quickly, para balikan ko lang si Sir Ed kanina kasi gusto ko po talagang i-follow up yung sinabi niyong may mga pwede naman siyang sabihin about education pero hindi niya sinabi. Ano po kaya yun? Kasi nanggagaling din ako sa the theme of his SONA was really anti-corruption, kumbaga. Pero yun nga, nagbanggit niya na yung laptop. It was meron naman siyang opportunity to really discuss corruption in the education sector. Ano po yung nakulangan kayo? Well, siguro, unang-una, siyempre, sabi ko nga, if you wanted to make political points, ang dali-dali, very vulnerable, i-critic si Sarah. Pero on the other hand, if you want to be more forward-looking and speaking and more current, no? Hindi simple ang education is not the bricks and mortars and the teachers and the corruption. It's a question ng learning. I mean, it's an important message for us Filipinos, no? Education is not yung input, kundi what matters is learning. Natututo ba tayo? Now, of course, you learn in school, curriculum and all that. Pero mas mahalaga, you realize, and that's current, we learn from all sorts, from social media, there's all kinds, there's a bill, there's a law already being passed, hindi pa lang napopromote yung lifelong learning, as a framework. Why? Because I've attended various forums, sabi, isang problema na ngayon, lalo sa kabataan, tatapaan pati seniors, yung sa katutak na disinformation, misinformation. At ang sabi nga, ang purpose, hindi pa yung promoting outright lies, outright mali, kundi confusing us so much that we don't know anymore what to believe. So that's a broader issue. Pero yung more immediate sa education na nga, you can rationalize even the limitations of what we have now, no? And improve it. At the very minimum, sana, well, talk na that there is a problem, but more important, that with new leadership, and they can put them together, and they have called on him. Because among themselves, hindi pwedeng magkakasundo sino ang principal sa tatlo, DepEd ba, TESDA. Kaya sabi ng iba, gawa ka na lang ng formula na merong presidential, parang cabinet level, pero ang papel niya hindi maging bida sa edukasyon, kundi siya yung maging put them together and work together, pero may enough authority, a presidential, para bagang point person. In Korea, they did that eh. The president put up a kind of a human resource council, cabinet level yung head, pero the other, and during my time sa TESDA, ako, si Brother Andrew at saka si Esther Garcia, we just gathered together kasi lahat kami non-traditional politiko, hindi turfing. Pwede na mangyari yon. But in this case, sabi nga nila, in our system, the presidential leadership and appointment halaga. Okay, Saan is a great improvement over. Kiko Benitez is also a great improvement over the past, no? And even na-realize nila, I still don't know her that well. The three leaders are medyo maayos-ayos naman compared to others. Pero, and budget, yun ang problema, baka hindi enough. And then ako, particular bias ko is, alam mo ang formal education natin, I don't know the statistics, it used to be that of every 100, and more than 98% sa atin na-enroll. That's an achievement sa Pilipinas sa grade 1. Pero dati, nung panahon medyo bata-bata ako, less than 50% ang gumagraduate ng high school at junior high school pa lang yun.
Ngayon sabi na baka halos 60. But still, that means 40% wala. So where will they learn? How will they learn? And more important, how will their learning be recognized? So there are enough thinkers, enough proposals, enough possibilities to recognize learning from and to make them equivalent para they become your credential for employment and for recognition. So, ang point ko is, it's not as if these are right, exceptional idea. Maraming nag-iisip niya sa Pilipinas, maraming boses, maraming nagtutulungan. Again, in the end, you can have all, lalo na pag legislature, humihingi yan ng executive leadership, no? Pangatawanan mo na, sabi nga ng ibang business people sa akin, ay naku Ed, halos wala na lahat na resources sa Pilipinas. Ang one big resource na human resource, yung ating so-called yung maraming kabataan kaysa doon sa susuportahang matatanda. Pero pag hindi yan nabigyan ng adequate opportunities and methods for maximizing their potential, it will become a burden. Magiging yung problema na magiging ayuda mentality na naman tayo rather than human resource driven. Ang laki ng potential natin. If he wanted to say something about the Philippines, no, not just our character, just the fact na ang rami pa nating kabataan really hungry and willing to learn. Now, bigyan natin sila ng a more, sabihin natin, appropriate mix of formal and non-formal, yung parang space-based traditional, and the new digital and others. Ang raming possibility, including overseas Filipinos who are willing to help. No? So I think na-miss niya ang opportunity niya. But again, question, baka wala sa imagination niya. Hindi ko nga alam. What does he want to be known for? Normally, he's known rather, hindi siya katulad ng kanyang tatay. Yung tatay, ninenervyo siya maging doon. Ito, hindi mo malaman whether even can decide. Or baka sabihin niya, but yun ang aking improvement. I will be more open. Balay natin, ganun kababaw ang kaligayahan niya. Ewan natin. Lian, I'd like to go back to education for 1 minute. One of the things I missed was K-12. Wala siyang sinabi on that. And yet it's so clear that K-12 was a wise decision, but it needs to be explained. Reform has to happen in the way the way it's handled. 2 tracks, one towards college, the other towards employment. Yung the one towards employment, obviously, DepEd has to study what are the employment possibilities in a place. DepEd has to make arrangements with TESDA, with possible employers, so that the guys and girls in senior high can be prepared adequately to take on jobs, including internships with different employers. I guess he learned from the feedback na rather than yung partisan issues, baba natin mong kaway. Ano yung felt need ng tao and you have to address. Nagkataon lang na yung felt need nila sabit ang 2 bilyar pareho. Including of course yung flood control at sabit lahat ako. Ako ang interpretation mas gano'n. In general, I think his personal preference and baka his own advice saying, Box, hindi magandang ikaw ay lalabas na isang palaban partisan. That was his theme from the campaign. People are looking, and it's true, kung makakahanap lang ng, if not unity, at least a level of civility and hindi yung start na predictable lahat, pakpakan, tapo na ng putik at ganon. Actually, it was a wise decision yung ginagawa niya. But of course, it could also be interpreted, kasi bumaliktad kayo, tinulungan kayo. I think it might be there. People, you can't avoid. But I feel it was more driven by that. Ano ang felt in that nagalit sila? Yun ang i-address ko. Tapos sino sisisihin natin? Yung iba, hindi diretsahan, pero may konting pasaring, including the broader one na galit talaga ang tao sa corruption. Bahiya naman kayo. Lalong-lalo na sa mga infrastructure and flood control. So in that sense, he was catering, addressing a real felt need. So they expect,
Nagsubok kami sa presidente. Ang presidente mag-react dito. Pero, limitation nga niya ano gagawin mo? Except sabi, mahiya naman kayo. Parang, hanggang dyan na lang. Wala ka bang konting asim lang galing sa tatay mo dati? Or baka isa yun sa consideration niya na, okay, I'm concerned. Pero hindi ako tulad ng tatay ko. Tulad ng ninenervyos kami noon nung siya na-elect. Baka tayo kukulong na lahat yan. Ngayon, baliktad. Wala ba man siyang kinagagalitan? Wala ano? So, I think he's torn between trying to be, hopefully, a better version of a Marcos than he thinks. But then, the positive side of his father, na at least within, not the repression, not the corruption, but he had certain visions about development, no? And he had good advice. In BBM's case, saan ka nga ba talaga? The only positive na he hardly mentions also, I felt, is kahit paano maayos-ayos naman yung kanyang foreign policy alignment, no? Unlike si Digong na masyadong pro-China and all that. I'm not saying that you should swing to being pro-US, but at least yung idea ng the broader the rule of law internationally, follow that, and then say explicitly, naman, presidente ako, I have to uphold the sovereignty and our rights as a people. So that, pero nandun na yun. Pero he could have heightened that a bit, but I think that was his own judgment din. I don't know, basta generally, most of my friends gusto ko makipag-usap beyond that. Usap-usap tayo, wala kami makuha direction sa binanggit sa susunod ni BBM. Ba't ba ganun? Parang naglistahan na lang siya ng mga response sa mga various needs of the people. Parang hindi speech ng isang presidente yon, sabi nila. Parang speech ng mas lower level official. But of course, marami sa ating kababayan, ang expect naman, mahalaga ang SONA, words matter, especially spoken by the president. So siguro, they might not talk of impeachment, they might of the broader, pero yung peltage namin, anong response mo yan? Then I say, parang I feel that, I have a problem, I agree with you, and then may sinisisi siyang iba, some indirectly, and some very generally. Ganun ang sense sa message itong sonang ito. And the main disappointment, okay, pasaan? Pasaan tayo? Saan mo gustong tutukan? Hindi ko makita. Siguro, kung pwede po akong mauna, Ma'am Leon, no? So sa education, ito, I think na-miss ko yung specific line na to nung nakikinig ako sa SONA, pero nakita ko sa reports na may pinangako siyang 40,000 classrooms before the end of the term. Na siguro, on the face of it, impressive, no? Kasi I think kung di ako nagkakamali si Sara Duterte noong 2023, wala pang 200 ata yung napatayo ng classrooms that year. Sir Ed, baka you can correct me since hinanap ko lang siya ng mabilis kahapon. So 40,000 is a vast improvement over 200, no? Pero kung tutusin, again, because it's the Pinoy, people are making the Pinoy comparison. Pinoy built 118,000 classrooms at the end of his term. Parang hindi lang niya napuno yung backlog, may sobra pa. And then the backlog of, again, Sir Ed, please correct me, pero sa pagkakaalam ko, 165,000 classrooms that exist now, the backlog of his administration and the Duterte administration that endorsed him, drop in the bucket lang yung, mga 1/4 lang yung mariresolbahan ng 40,000 classrooms, 40,000 classrooms na yun. So, I think, again, sounded good on paper. It sounded especially good on Inquirer kasi yung sinulat nila ay 400,000 classrooms, which was genuinely impressive. Pero typo pala yun. Pero, ayun, parang sounds nice in the speech, but I think, again, when you make the comparison, unambitious siya. Ang detention is yung question ng, on the one hand, and it's not a matter of being young or being old. There is a core of us that says, tama, mali, parang ganon. Let the pieces fall where it may, That's the part. Then the second is, papasok ka na, sige,
I'll go back to my priestly background. Nabubuhay tayo sa mundong makasalanan na tinubos ng dugo ni Kristo, pati na ang Pilipinas. Ngayon may sense na gano'n na, talagang masyado na yatang marami yung makasalanan, lalo sa sistema ng politika ng Pilipinas. At wala nang kumakatawan nung gusto ng pagbabago. Pero sinasabi niya, hindi, meron, manawagan ka lang, tingnan natin. Kaya tinitingnan ang fortunes ng titindig at anong mangyayari sa kanila. And there is no formula for that because nagbabago ang season, ang mood. Maraming factor, is not just one. Ang may opening sa atin ngayon, that's why I feel that from time to time there's an opening where simply sabihin mo na lang ang dapat sabihin. Insist ka, okay lang. Tapos unawain mo na lang yung iba na sabihin, hindi naman tayo lahat pwede ganyan, pero there must be a poll na ganun eh. And then ayusin mo ngayon yung iba na will say, sige, hindi kami ang maglilid dyan. In the meantime, maasikaso namin may asik. Because in the end, alam naman natin, no? Especially in the presidential system, super taas at halaga at lakas ng papel in our system of the presidency and the person of the president and around the president. So, mahalaga yun. And that's where impeachment that can parang disqualify anyone from ever aspiring for that is mahalaga. Because mahirap makipagsapalaran na baka mangyari. So for me, agree ako ron. Now, yung point na then unawain mo na lang yung iba na baka iba ang tingin dyan. And you don't simply say, balik, kalaban ka. Hindi ganon. Pero I go with your point, and it kind of revives a kind of a moment in my life where I was not as aware yet and maybe as tempered and conscious of how to live in the real world of politics here and now in the Philippines. But siyempre, baka nawala na yung ganong. And I think that's part of the laging hope natin na bawat generasyon, and I don't mean young, I mean young professionals, young entrepreneurs, young intellectuals, na they have capacity, but say, hanggang na lang ba tayo o pwedeng let's strike out? I mean, think of yung move forward, party sa Thailand, Of course, dinali nila sila ng system. Pero grabe ang appeal nila. Baka naghihintay rin ang Pilipinas sa ganyang type. And even at Pero again, learning also from Thailand, watch out about the system and its maneuvers. Because tama ka man, nadali ka ng because you don't know the whole game. Kaya, we try to learn, it's the spirit of this forum eh. We're trying to learn what will work. But at the same time say, what will work, what is pragmatic, is the discipline. But the lead, I always say, language na ito ng liberal. So I always say, mission-driven market discipline. So, yung mission, vision-driven, pero may discipline, not just of the market, but real politics in the Philippines. Here and now, iba pa yung nangyari noon and will happen in the future. Anong yung tayo ngayon? I think there is time. It's an opening now to establish that pole and then just be understanding of the kind of varieties of choices people will make as we run towards 2028. There is some time. Kaya no premature excommunication of each other. Yun ang pinakamasama kung gagawa natin na tayo mismo ay prematurely dismissing everyone who is not as nandun sa exactly the same position. And then may element talaga dyan of trust. Na with whom pa. Hindi naman perfect trust, but enough to go on. May puhunan pa rin. Hindi naman tayo nagsisimula sa wala. Pero yung meron na natin, wag na natin masyadong bawasan kahit na mabawasan sapagkat mahaba-haba itong laban. Pero hindi rin ganun kahaba. Maikli itong panahong ito. The runway to the politics of 2028 is very short compared, and that's why we have to try to build the kind of alliances. But talagang call for leadership ito. Kaya various levels. Kaya ikaw, you represent one set. Sali kami on another set. Bahala si Gerard, di ba? And lalo na, Lian, I haven't met you until now. Ang laki ng papel talaga ng communications dito eh.
Because Yeah. ginugulo ang discourse natin politically. Kaya hindi na malaman ng tao saan ba kami. And that's where I can sympathize yung effort to some extent even ni BBM and others na parang and critic ng ginadigo. They really spoiled the political discourse atmosphere, no? Pastusan, outright lying, threatening. That's the one we should all unite. Whatever our position, ibalik naman natin sa isang mas workable, we can live with type of differences when we sort out our contradictions. Because in the end, we have to find some way of having a working majority leadership that really serves the majority. Okay, dito po nagtatapos ang ating episode sa Sabadong ito. Sana marami kayong na-pick up na informasyon, na-stimulate na katanungan, at hopefully kahit paano nabuksan ng konting pag-asa, may mangyayari naman. At sa ating mga seniors, tulad ng sinabi nga ni Girlie, we're never too old to learn, and we're never too old to stop hoping. And the challenge to us, what do we do about it? So ikaw na ang huling word kasi siyempre May tip po ako kasi araw-araw habang kami ay maliwanag pa ang aming mga kamalayan, araw-araw po meron kaming mga binabasang mga bagong scientist, lalo na po yung mga nasa education. At nalaman po namin, napakahalaga pala po na maintindihan natin ang ating left and right brain hemispheres. So doon po nakikita namin, totoo nga pala na napakahalaga ng intuition at imagination sa pag-aaral ng buhay. Kaya sa mga susunod po na mga episode, ipapaliwanag po namin ang mga natutuhan namin sa buhay at magkakaroon po tayo ng isang parang book series. Ano po ang mga binabasa namin araw-araw para lalong lumiwanag ang ating kamalayan. maraming salamat, Girlie, at maraming salamat sa inyong pakikinig. At muli, sa ating mga sponsors, Inat Philippines Senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel, at Philippine Rural Reconstruction Movement. Maraming salamat sa pakikinig and enjoy the rest of the weekend. Bye-bye! Paalam!